Yung chapter 11 po, yung second half, ang title na po natin ngayon ay ang Habag ng Diyos para sa lahat. Last week po, ano yung sinabi, ang title nun? Habag ng Diyos sa Israel. Hinahabagan ng Diyos ang Israel dahil sa kabila ng kanilang kalagayan na nalaman at nasaksihan na nila ang mga katotohanan, lalo na patungkol sa Panginoong Hesus, ay hindi pa rin po sila sumampalataya. Mas nagdepende pa rin po sila sa pagsunod sa mga kautusan upang makamtan ang tamang relasyon sa Diyos. Pero sinabi nga ni Paul, kinakailangan ang isang tao mapanuunang panahon hanggang kasalukuyan, hanggang sa darating na panahon, isa lamang ang paraan upang tayo ay maging tama sa harapan ng Diyos. Ito'y walang iba kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Okay. Ngayon po sa chapter 11 verse 25 to 36, ay titignan po natin yung habag ng Diyos para sa lahat. At gayon din yung pagpupuri ni Pablo sa Diyos dahil sa kanyang masaganang habag at biyaya. Sa verse 25 to 27, sabi dito, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan ng lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dito po, sabi ni Pablo, may isang hiwaga na nais niyang malaman. Paano ba mangyayari na ang lahat ng mga Israelita ay maliligtas? Paano mangyayari na ang lahat ng Israel ay tunay na sasampalataya sa Panginoon? At gayon din, yung sinasabing takdang bilang ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Ang sinabi po dito ni Pablo, nagmatigas ang Israel, pero sa isang bahagi lamang po yun. Nagmatigas po ang Israel noon, pinanggit ni Pablo sa chapter 9, hanggang sa chapter 10, nung sinusulat niya na po ito, nagmamatigas pa rin po ang Israel. Nagtitiwala pa rin po sila sa pagsunod sa kautusan. Hanggang sa panahon po natin, napakarami pa rin pong nasa Israel o bayan ng Israel ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil naghihintay po sila ng darating na tagapagligtas. Hindi po nila kinikilala na si Jesus na ipinako sa krus ang pinangakong tagapagligtas. Up to this day po, hindi po nila tinatanggap yan. Tapos, sabi ni Paul, ito yung misteryo. Darating ang panahon na ang lahat ng Israelita ay maliligtas. Pero kinakailangan makumpleto yung takdang bilang ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Sino ba nakakaalam nun? Walang nakakaalam nun, di ba sa Diyos? Siya ang nakakaalam kung kailan yung tamang panahon na ang lahat ng mga hentil na alam niyang sasampalataya ay magiging tunay na bahagi ng church ay lalapit sa Diyos. Then time will come. In the near future, hindi natin alam kung gaano katagal pa, na ang lahat ng Israelita ay maliligtas. Pero, just want to clarify, lahat ng Israelita na maliligtas ay yung mga buhay pa sa panahon na yun. Hindi Israelita ka by birth, mapupunta ka sa langit. Hindi. Ilinawin ko po, yung lamang pong buhay pa ng mga panahon na yon ang maliligtas. Bakit? Nagbago ba ang paraan ng kaligtasan? Membership ba ng lahi? Hindi. Ang paraan ng kaligtasan ay pananampalataya lamang sa Panginoon Jesus. Ito'y sinasabi ni Pablo na ang lahat ng Israelita nung panahon na yon na nabubuhay pa in that particular future time ay maliligtas dahil tunay nga po na sila ay sasampalataya sa Panginoon. Maraming speculations. Pero hindi po tayo pupunta sa speculations. Pupunta po tayo sa kung ano sinasabi ng scriptures.
ba? At kasi mayroong mga nagsasabi na tinalikuran na raw ng Diyos ang Israel eh. Hindi na raw sila yung kanyang apple of the eye. Hindi na raw sila yung chosen nation. Sila pa rin po ang apple of the eye. Sila pa rin po ang chosen nation. Kahit na mas pinili nilang sundin ang kautusan kaysa sumampalataya sa Panginoon. Hindi po tinalikuran ng Diyos ang Israel kahit na ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Kaya nga dito, pinapahayag ni Pablo yung mystery. Time will come. The whole of Israel will be saved. Sabi ng iba, wala na, tinalikuran na ng Diyos ang Israel. Sino na ang loves ng Diyos ngayon? Ang church na raw, ang lahat ng mga Kristiyano na sumampalatayang tunay kay Jesus Christ, sila na lang daw po ang love ng Lord. Totoo, mahal po sila ng Panginoon, pero hindi po inaalis ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bansang Israel. Natalakay po natin yan sa chapter 9, sa chapter 10, di ba sabi nga ni Paul nalulungkot siya. Kasi ang ganda ng kalagayan ng bansang Israel, ang mga pangako, ang mga turo, ibinigay ng Diyos sa Israel yan. Ang mga miracles, kanino ipinakita ng Diyos sa Israel. And yet, hindi sila sumampalataya. Kaya sabi ni Pablo, nalulungkot siya. Dahil ang mga kababayan niya, mapapahamak. Diba, sabi niya sa chapter 10, ipinapanalangin ko sa Panginoon ang aking mga kababayan ay maligtas. Kasi nalulungkot siya, alam niya na napakarami sa kanyang mga kababayan ay mapapahamak. Kasi ayaw nilang tanggapin yung itinakdang paraan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Ito'y walang iba, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, alam niya, hindi sila sasampalataya. Sabi niya, umabot pa nga siya sa punto na ang pagnanais niya, hindi na baling ako na lang mapahamak. Hindi na baling ako na mawala ang relasyon sa Diyos. Basta ang aking mga kababayang Israelita ay maligtas. Kaya lang wala po siya wala sa kamay ni Pablo yun. Nasa kamay pa rin po ng Diyos. Kaya dito sa 11, may hiwaga siya na naisipaalam sa mga sinusulatan niya. Sino sinusulatan niya? Mga Kristiyano sa Roma. Darating ang oras, kapag nangyari na naganap na yung takdang bilang ng mga hentil na lalapit sa Diyos, ang buong Israel ay tunay na sasampalataya sa Panginoon Jesus. So that's the mystery. Paano mangyayari yun? Okay. Sabi sa Romans chapter 11 verse 1, unang verse, sabi ni Pablo, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ang sagot niya, hindi. Hindi naman kasi talaga itinakwil. It's just that sa mga panahon na ito, nasa mga hentil, yung pagpapala. Dahil ang mga hentil ay sumampalataya. Pero ang mga Israelita, hindi pa. Okay? Pero time will come. Ulit-ulitin ko, time will come. No? Buong Israel, ang lahat ng nabubuhay pa sa panahon na iyon ay maliligtas dahil sila isasampalataya sa Panginoon Jesus. Most likely, kailan mangyayari po ito? Kaya po alam niyo, napaka-crucial ng rapture. Napaka-crucial ng event na ang Panginoong Jesus ay muling paparito upang isama niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa isang iglap, maglalaho ang lahat ng tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Maiiwan sa mundo na ito yung mga hindi sumampalataya at daranas ng 7 taong paghihirap na tinatawag na kapighatian. So napaka-crucial po noon na dumating ang time na kunin ni Jesus Christ ang lahat ng believers. Sa isang iglap, bibigyan tayo ng bagong katawan kung buhay pa tayo by that time, at yung mga sumampalataya sa Kanya na inabot na ng kamatayan bago sa muling pumarito, sila'y mauunang bubuhayin at bibigyan ng bagong katawan, then tayong dadat na nabuhay ay bibigyan din ng bagong katawan. At ang gagawin ng Panginoon, isasama niya na sa Kanyang kaharian. Anong mangyayari doon sa mga naiwan sa 7 taong lilipas na yon? Dito po daranas ng katakot-takot na hirap, parusa, pasakit, matinding kapighatian ang mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos. Kabilang po yan ang Israel. Sa 7 taon na yon, napakaraming mamamatay.
Napakaraming mangyayaring natural calamities na hindi pa naranasan sa panahon natin. Nakakatakot. Tayo, napakapalad na natin. Kung tunay na tayo sumampalataya sa Panginoon, pagdating niya, kukunin niya na tayo. Doon na tayo sa piling niya. Yung mga naiwan. Kasama po ang Israel. Marami pa rin pong sasampalataya sa panahon ng 7 taon na yun. May mga maliligtas pa rin. Kaya lang, nakakalungkot, kinakailangan nilang ganasin yung 7 taong hirap na yun. Bago po matapos yung 7 taong hirap na yun, doon po mangyayari na mapagtatanto ng Israel na yung kanilang tinanggihan, Jesucristo, ay siya palang tunay ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya sila ay sasampalataya sa Kanya. At sila ay maliligtas. Kaya sabi ko kanina, napaka-crucial po ng rapture. Dahil ayun nga Ngayon, hindi natin alam kailan yung rapture. Pero pag nangyari na yung rapture, malinaw na po sinabi sa Bible yung mga sunod-sunod na mangyayari. Ngayon, ang nananatiling mystery sa atin, kailan yung pagparito ng Panginoon. Kapag nangyari na yung pagparito ng Panginoon, alam na ng tao, bibilang na ng 7 taon ng tao, alam na nila yung mga mangyayari. Kasi malinaw na idinitalye sa Bible yung mangyayari sa loob ng 7 taon. Ulitin ko po, isa lamang po ang paraan, hindi po nagbabago yan. Tanging sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Verse 28 to 32. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga linunan. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawad. Noon, kayong mga Hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo, mga taga-Israel, ang Diyos, nang sa gayon, maranasan din nila ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. So dito po sa chapter 28 to 32, may nakikita pa rin yung summary ng chapter 9 to 11 ng mga pinag-aralan natin. No? Alaman ng Israel na ang paraan ng kaligtasan ay sa pananampalataya, pero mas pinili nila magtiwala sa kautusan o sa magagawa nila upang makamtan ng kaligtasan, pero alam ni Pablo na sila'y mapapahamak dahil hindi ito ang paraan ng kaligtasan. At hanggang sa kasalukuyang oras, ayaw pa rin tanggapin ng Israel si Jesus Christ. Sabi sa 28, ang mga Israelita daw, ang mga Hudyo ay naging kaaway ng gospel, naging kaaway ng mabuting balita, naging kaaway ng Diyos. Kasi po dumating din po sa punto na yung ibang mga Israelita na sumampalataya na sa Diyos, inaaway nila. Pangalawa, yung mga Hentil o yung mga yung mga hindi Israelita na sumampalataya sa Diyos, meron pa silang mga idinadagdag na kailangan gawin upang maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi naman po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanging paraan, paulit-ulit, sa pananampalataya lamang. Hindi kung ano-ano kailangan idagdag. Kasi alam nyo, inaabot pa sila sa punto na kayo, ng mga hindi Israelita, pagka gusto nyo maging bahagi ng pamilya ng Diyos, kinakailangan magpatuloy kayo. Kinakailangan sundin ninyo yung mga seremonya namin. Kinakailangan gagawin nyo itong mga bagay na ito. Hindi naman po Hindi naman po kailangan yung mga yun Kaya isang banda, parang ang sinasabi ni Pablo dito, naging kaaway ng Diyos ang mga Israelita. Naging kalaban sila ng mabuting balita. Bakit? Kasi hindi yung totoong mabuting balita ang kanilang itinuturo. Kundi may mga idinadagdag pa sila sa paraan ng kaligtasan, sinasabi ng mabuting balita. Alam niyo po sa verse 28 pa rin sabi dito. Ngunit
dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yung kanyang covenant, yung kanyang kasunduan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ang tinignan po ng Diyos, hindi yung ugali ng present-day Israel eh. Ang tinitignan ng Diyos, yung kanyang tipan kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. Kaya kahit na naging napakasama ng Israel, tinalikuran ng Diyos, naging kaaway ng Diyos, sa nakatingin ng Diyos? Sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Kaya hindi po nawawala kasi meron pong tinatawag na replacement theology. Hindi na nga raw ang Israel ang loves ng Lord. Ang church na lang daw. Hindi po nagbabago na. Kasi nakatingin ang Diyos sa kanyang tipan, Abraham, Isaac, at kay Jacob. Ayun yun. Ang linaw na sabi sa verse 28, no? Alang-alang sa kanilang mga pinuno. Mahal pa rin sila ng Diyos. Naalala niyo yung binanggit ko nung nakaraan, first will be last, and last will be first. Sino nagsabi po niyan? Jesus Christ. Kung titignan po natin sa mga nangyayari, ang una po, ang unang minahal ay ang Israel. Ang huling minahal ay ang mga Hentil. Pero sino unang nakinhabang ng kaligtasan? Ang mga Hentil. Diba? Sabi nga kapag nakumpleto na yung takdang bilang ng mga Hentil na lalapit sa Diyos, tsaka pa lamang ang buong Israel ay maliligtas. Kasi po ang Israel, napakataas ng tingin nila sa sarili nila. Ang tingin naman nila sa mga ibang lahi, napakababa. Tawag pa nga nila sa iba, aso Kasi ang feeling nila, sila yung superior human race. Kasi sila yung God's chosen people. Kaya lang, hindi ganun ang nangyari. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Pero nananatili silang special. Yung nga lang, marami silang pagdadaanan bago nila maranasan yung pagiging special. Sa verse 32, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Yung salitang habag po, napakasagana po ng habag ng Diyos. Diba? Binanggit kanina, kayong mga Hentil, sumusuway kayo na sa Diyos, pero nakaranas kayo ng habag, kaya kayo ay nakaranas ng kaligtasan. Ngayon naman, ang Israelita ang sumasaway, pero darating ang time na mararanasan din nila ang habag ng Diyos at silang lahat ay maliligtas. Kaya po, tanong ni Pablo sa chapter 9, verse 6, balikan po natin, Tanong ni Pablo, hindi ito nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. So, ang tanong dito, nawalan ba ng kabuluhan yung salita ng Diyos? Hindi po nawalan ng kabuluhan. Na-delay nga lang kasi ang Israel ayaw pang tanggapin si Jesus Christ. Lumalabas na naging delay. Pero yung mukhang delay ngayon, pero hindi siya talaga actually delay. It is God's purpose. Kaya sabi dito sa 32, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao. Sino yun? Hudyo at mga Hentil. Upang may padama niya sa kanila ang kanyang habag. At itong habag na to ay napakasagana. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng habag? Lahat po tayo nakaranas ng habag. Bakit? Makasalanan tayo. Buong buhay natin, naging makasalanan tayo. Ginawa natin ang nais natin. Walang makaawat sa atin. Walang makapakialam sa atin. Ako ang Panginoon ng aking sarili. Di ba ganun tayo?
Pero sa kabila ng ganung kalagayan natin, kinahabagan tayo ng Diyos. Meron siyang ginawang provision para hindi tayo mapunta sa kaparusahan. Ang tawag doon, habag. Higit lalo yung biyaya. Kasi ano bang deserve natin? Parusa. Pero ano binigay ng Panginoon? Kapatawaran, buhay na walang hanggan. So tayo pong lahat, dumanas po tayo ng masaganang habag ng Diyos. Ang Israelita, pinakahabagan din sila ng Diyos. Kaya lang, hindi pa ngayon nila makikita yun. Gusto muna nilang maranasan yung hirap bago sila tunay na sumampalataya. So, yun na nga po, no, nahayag na ng mga sinabi ni Pablo, no, yung mystery na mangyayari, oo, ang hindi lang mga naligtas ngayon, pero darating ang tayong Israel will also be saved. Kaya, sa 33 hanggang 36, andito na po yung pagpupuri ni Pablo sa Diyos, sa kanyang masaganang habag, biyaya, at pag-ibig para sa lahat. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang nakakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Meron bang tao na may kakayanan ng mga bagay na yan? Na magpayo sa Diyos? Makaalam ng kanyang mga panukala? Alam niyo, napakaganda po ng sagot yan. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55, 8 and 9. Ito po mga kapatid, tandaan po natin ito mga Kristiyano. Napakahalaga po na alam natin itong verse na ito. Kasi dumarating po tayo sa punto ng buhay natin na naki-question po natin ang Diyos. Minsan nangyayari sa atin, Lord, bakit ganun? Ako naman na nagiging tapat sa iyo, ako naman na naglilingkod sa iyo. Bakit parang yung mga taong sumusuway pa ang binibless mo? Bakit kung sino pa yung sa dami ng ginagawang masama, sila pa yung mga parang pinagpapala? Ang ganun, ano? Nangyayari po sa atin minsan yan. Pero kung napapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos, kaya sabi ko po, napakagandang tandaan po natin, Isaiah 55, 8 and 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang inyong kaisipan ay hindi maabot. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Di po ba, pag kanya nga tayong pagkakataon na matatanong natin ng Diyos, mapapaalalahanan po na tayo nito na yung pamamaraan natin, kaisipan natin ay hindi kasing taas ng pamamaraan at kaisipan ng Diyos. Di ba? Kaya sabi ni Pablo sa 33-34 na yung kanyang pagpupuri sa Diyos, wala naman talagang makagagawa. Ayun lang po, sabi dito din 35, sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Saan po galing nito? Sulat, sa ano po ito? Sa book ni Job. Diba? Alam niyo si Job na wala ang lahat sa kanya. Pero anong ginawa ni Job? Galing ba siya sa Diyos? Hindi. Wala namang obligasyon ng Diyos sa kanya eh. Pinagpala lang siya. Nung inalis lahat, nawala lahat. Sinisiba niya ang Diyos? Hindi. Nagpuri pa rin siya at ang sabi niya, hubad akong dumating sa mundo na ito, hubad din ako ang aalis. Siya ang nagbigay, siya rin ang may karapatang bumawi. Ang mabubuting bagay lang dapat ang ipagpasalamat natin sa Diyos. Paano yung mga masamang nangyayari sa atin? Hindi ba natin dapat ipagpasalamat? Kaya tingnan, napakagandang halimbawa nito. Kaya wala tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. Yung sinasabi ni Pablo na ito sa latter part ng chapter 11, yung pagtataas, pagpupuri, pagkilala kung sino ang Diyos. Kinikilala ni Pablo kung ano ang sinasabi ng Diyos
patungkol sa kanyang sarili. Ganoon kataas, kamakapangyarihan, karunong. Yan, minsan ulitin ko yan. Alala ko yung karunungan. Minsan alam niyo ba, yung mga tao na nasasabi, parang nagkamali yata ang Diyos. Bakit ang Diyos binigay sa akin itong anak na ito? Masabihin ng anak, bakit binigay ng Diyos na itong maging magulang ko? Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung siya ang anak mo, siya ang perfecto anak para sa iyo. Kung siya ang magulang mo, siya ang perfectong magulang para sa iyo. Hindi po natin maki-question yan. Di ba? Mga anak, nagre-react. Hindi po natin maki-question yan. Dahil yan ay perfectong layunin ng Diyos sa buhay po natin. So dito po sa pagtatapos ni Pablo, chapter 11, sa kanyang mini-series patungkol sa bansang Israel, ang pagkilala ni Pablo na kung sino sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, na punong-puno ng napakasaganang habag at biyaya. Yun po ang ating Panginoon. None of us deserves any of this. Ulitin ko, anong deserve natin? Parusa. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinatawad tayo at meron pa tayo ano ngayon? Buhay na wala namin. Biyaya yan. Grace. Hindi natin pinaghirapan. Wala tayong bahagi dyan. It's just dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi mo sasabihin, ito, ako, kinahabagan ako ng Diyos. Tatanggap ako ng biyaya kasi nagpakabait ako eh. Naging masunurin kasi ako. Hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Kasi kung yun ang magiging pamantayan, magmamalaki ang tao. And besides, kahit magmalaki ka, meron ka pa rin dungis. Di ba? Kaya po sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay dahil lamang po sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya tinanggap natin ang mga bagay nito. Ulitin ko po, none of us deserves this. And yet, He freely gave, He forgave, He loved, He saved ang lahat ng tao na sumampalataya sa Kanya.